Kaso ito ni Lina at ng 10 niyang kasamahan. Noong 2004, dahil sa naghihingalong negosyo ng kumpanya, binigyan ng GMC ng pagkakataon ang lahat nitong empleyado kung gusto nilang kusang umalis na lamang sa GMC. Marami sa mga empleyado kasama na ang grupo ni Lina ang nagdesisyon na kusang magbibitiw sa trabaho. Kaya't noong Disyembre 29, 2004, binayaran sila ng GMC ng kanilang separation pay pati na ang 13th month pay mula taong 2002 hanggang 2003. Natanggap na nila matapos nilang tanggapin ang pera, pinirmahan ng grupo ang kaukulang papeles bilang patunay na sinusuko na nila ang anumang karapatan sa kumpanya. Waiver at quit claim noong Enero 3, 2005. Nang sumunod na araw, nagpunta ang grupo ni Lina sa NLRC at nagsampa ng kasong illegal dismissal laban sa GMC. Hinihingi nila ang kabayaran sa lahat ng benepisyong dapat ibigay sa kanila. Inamin nila na hindi sila pinilit pumirma ng quit claim, pero dinaya daw sila dahil hindi sila binayaran ng lahat ng benepisyong dapat mapunta sa kanila. Hindi rin daw nagsarado ang kumpanya kundi nagpalit lang ng ibang pangalan. Noong November 22, 2005, nagdesisyon ng labor arbiter laban sa grupo. Wala raw nangyaring illegal dismissal dahil kusang loob nilang pinirmahan ang quit claim. Kaya lang, dapat nabayaran pa rin ng GMC ang Emergency Cost of Living Allowance, 13th month pay at Service Incentive Leave pay ng mga miyembro ng grupo. Nang umapila, isinantabi ng NLRC ang naging desisyon ng labor arbiter. Inalis ang pinababayarang benepisyo sa GMC. Hindi naman daw naipakita ng grupo ni Lina na pinilit lang silang pumirma sa quit claim nang hindi ito naiintindihan. Kung hahayaan silang tumanggap ng dagdag na benepisyo, para na ring nabaliwala ang legalidad ng pinirmahan nilang quit claim. Tama po ba dito ang NLRC? Tama po ang NLRC. Legal at nasa tama ang pinirmahang quit claim at waiver. Mga papeles na magpapatunay ng pagsuko sa karapatan ng empleyado. Kung mapapatunayan ng kanilang amo na ito'y kusang loob na pinirmahan ng empleyado ang dokumento, pangalawa, walang pandaraya o panlolokong naganap sa mga sangkot, pangatlo, kapani-paniwala at nasa ayos naman ang naging kabayaran ng kapalit na pagpirma nila. Pangapat, hindi ito labag sa batas, kaayusan, alituntunin, nakagawian natin at hindi rin kinawawa ang ibang taong may karapatan na kinikilala ng batas. Sa kaso ng grupo ni Lina, kusa silang pumirma sa quit claim at hindi sila pinilit ng GMC na magbitiw sa trabaho. Ang nakasulat sa quit claim ay simple, malinaw at maiintindihan ng lahat. Wala silang ebidensyang naipakita na hindi nila alam ang implikasyon ng pinirmahan nilang kasulatan at kung ano ang inaasahan nila sa kumpanya. Nang pumirma sila sa quit claim, inakala talaga nilang tama naman ang katumbas na halaga na kapalit ng pagpirma nila sa quit claim kumpara sa kung magmamatigas silang huwag umalis sa kumpanya. Hindi rin naman lumalabas na kulang ang natanggap ng grupo ni Lina dahil kasama pa ngang natanggap ang 13th month pay para sa taong 2002 at 2003 na bayad na. Hindi rin napatunayan ng grupo ang paratang nila na hindi naman talaga nagsarado ang kumpanya at nagpalit lang ng ibang pangalan. Binase lang nila ito sa espekulasyon at haka-haka. Hindi ito magagamit na ebidensya upang mabaliwala ang pinirmahan nilang quit claim. Isa na naman pong kalaman mula po dito sa programang Ikaw at ang Batas.